Ang Rusya ay humaharap sa matinding suliranin sa bangko at halos krisis pinansyal na ang buong bansa. Kamakailan lang, isa sa mga hindi matitinag na pangunahing bangko ng Rusya, ang hayagang nagbunyag na ito, ay dumanas ng matinding pagkalugi. Ang resulta, malaking pagbagsak at halos naubos ang ipon at sahod ng mga karaniwang Ruso. Nakakabahala ang mabilis na pagkalat ng krisis na ito. Hindi lang ito problema ng isang bangko. Nagdudulot ito ng sunod-sunod na epekto na lihim na nagtulak sa Kremlin na kumilos para pigilan ang kaguluhan. Tinatanggap ng ilan sa loob na sistemiko ang krisis at maaring pabagsakin ang ekonomiya ng Rusya. Pero iginigiit pa rin ng Kremlin na walang mali. Tinitiyak ko sa'yo, hindi mo na yan maiisip pag nadaanan natin ang sunod-sunod na nakakagulat na problemang banta sa pinansyal na sistema ng Rusya. Paano napunta ang Rusya sa ganitong desperadong sitwasyon? Ano ang nangyayari? Magsimula tayo sa isang babalang nagbunyag ng lumpong ekonomiya nito. Ang senyas na yan ay mula sa Credit Bank of Moscow o MKB, na hindi naman maliit na lokal na bangko. Ito ang ikapitong pinakamalaking bangko sa Rusya. May 700 bilyong rubles o 9 bilyong dolyar na deposito. Dahil sa laki nito, naniwala ang mga karaniwang tao na ligtas ang kanilang ipon. Pinopondohan ng MKB ang malalaking kumpanya at sumusuporta sa mga kabahayan bilang sentro ng sistemang pinansyal ng bansa. Pero ngayon, ang parehong institusyon na iyon ay nagsimulang magpakita ng mga babalang senyales. Nagsimulang lumitaw ang mga babalang iyon sa pagtatapos ng 2025. Noong ika-4 na quarter, nagulat ang MKB ng netong pagkalugi na 9 bilyong rubles. Noong Disyembre, 8.2 bilyong rubles ang nawala. Kahit kumita ang bangko ngayong taon, bumaba ito ng 1/3 sa 21.1 bilyong rubles na lang. Mas malaki ang kahalagahan ng pag-amin na ito kaysa sa iniisip ng karamihan dahil bihirang umamin ang mga bangkong Ruso na nalulugi sila sa publiko. Sa halip, madalas nilang itinatago ang mga problema sa pamamagitan ng tusong accounting o tulong mula sa gobyerno. Kaya ang pagulat ng MKB ng pagkalugi sa isang quarter ay nangangahulugan lamang na masyado ng malakas ang presyur para maitago pa. Ang presyur na ito ay nagmumula sa mga hindi magandang pautang. Mula Enero hanggang Setyembre ng 2025, ang mga overdue na pautang ng MKB ay tumaas ng 700%. Umabot ito sa 668 bilyong rubles, halos 1/4 ng buong loan portfolio ng bangko. Para sa konteksto, karaniwan ay pinananatili ng mga bangko na mas mababa sa 5% ang overdue na mga pautang at anumang higit sa 15% ay itinuturing na delikado. Ang 28% na meron ang MKB, gayunpaman, ay nagpapahiwatig ng isang ganap na krisis. Bagamat ang MKB ang unang kabilang sa nangungunang 10 bangko ng Rusya na hayagang umamin ng pagkalugi, pareho ring nangyayari ang ganitong pattern sa buong bansa. Sa huling bahagi ng Oktubre, 2025, 11.2% ng corporate loans ay naging problemado, nakatumbas ng 10.4 trilyong rubles. Malapit din ang retail loan sa 6.1% o 2.3 trilyong rubles. Sa madaling salita, isa sa bawat 4 na kumpanya na may bank loan ay hindi na nakabayad kahit isang beses. Halos lahat ng pangunahing sektor ng ekonomiya ay apektado na. Nahihirapan ang mga kumpanya sa construction. Nahuhuli na rin ang mga kumpanya sa transportasyon. Pati ang mga pabrika sa manufacturing, metal, depensa, pati langis at gas na dating untouchable dahil malapit sa estado ay nahaharap ngayon sa matinding pressure at lumalaking utang na hindi nababayaran. Ang mga industriya na dati ay itinuturing na ligtas at protektado ay hindi na maasahang magbayad. At ang pagbabagong ito ay nagdudulot ng matinding epekto sa buong sistema ng pagbabangko. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbagsak na ito ay direktang konektado sa digmaan laban sa Ukraine. Matapos ang pananakop noong 2022 na pilitang magpautang ang mga bangko sa mga kumpanyang konektado sa militar para mapanatili ang operasyon ng mga pabrika at supply. Gusto ni Putin at gobyerno niya na sabay ang digmaan at paglago ng ekonomiya. Pero agad silang tinamaan ng realidad. Hindi nila namalayan na putol ang supply ng mga dayuhang pyesa. Nagsara ang pamilihang pang-export at naputol ang supply chain. Sumunod, na-delay pa ng ilang linggo o buwan ang bayad ng gobyerno. Halos 40% ng kita ng mga kumpanya ang kinain ng tumataas na interest rates. Mahigit ito ng 3 beses kumpara noong 2 taon na ang nakalipas. Dahil dito, patuloy na lumaki ang utang ng mga kumpanya. Sa huling bahagi ng 2025, pumalo sa 39.3 trilyong rubles ang utang. Dahil sa pagbagsak ng kita
70% ng kumpanya lang ang kumikita. Ito na ang pinakamababang antas mula noong pinakamasamang buwan ng COVID. Kung walang tulong tulad ng mas mababang interest rates o mabilis na bayad ng gobyerno, siguradong dadami ang hindi makabayad ng utang. Pag nangyari yon, hindi ko na kailangang sabihin sa inyo dahil alam mong babagsak ang sistema. Bukod pa rito, patuloy na pinananatili ni Gobernador Elvira Nabiolina ng Bangko Sentral ang mataas na pressure sa pamamagitan ng mataas na interest rates. Noong 2025, tinaas ang kirit sa 21% para pigilan ang inflation dahil sa gastos ng digmaan at supply shock. Kahit na may mga kamakailang bawas, nananatili pa rin ito sa humigit kumulang 16% at ipinapahiwatig ng mga opisyal na wala silang gaanong pagmamadali na magbaba palalo. Prioridad ang pagpigil sa pagtaas ng presyo kahit makaapekto sa paglago. Ngunit nagdudulot ito ng problema sa bangko at pahirap sa mga nangungutang. Ang mga kumpanya ay humaharap na sa mga naantalang bayad mula sa gobyerno. At dahil sa sirang supply chain, umaabot na sa 40% o higit pa ng kanilang kita ang napupunta lang sa pagbabayad ng utang na mas mataas kumpara sa ilang taon na ang nakalipas. Pinapalala ng pagtaas ng interest rate ang sitwasyon dahil mahigit 55% ng corporate loans ay floating rate at automatikong nagbabago kapag gumalaw ang Bangko Sentral. Kapag tumaas ang interest rates, biglang tumataas din ang gastos sa utang. Kaya ang dating kayang bayaran ay nagiging pabigat na sumisira sa kita at nagtutulak sa mga kumpanya na mag-default. Ang mga bangko ay naiipit sa maraming hindi magandang utang, habang ang mga kumpanya sa manufacturing at depensa ay nagmamadaling mag-refinance o magsara. Pinalalala ng mekanismo ang krisis, nagdudulot ng credit freeze na pumipigil sa paglago at nagiging sanhi ng pagkawala ng trabaho. Habang ang digmaan ay nangangailangan ng pera na wala. Inamin ni Nabiolina ang hirap ng sitwasyon, ngunit iginiit na matatag at kumikita pa rin ang sektor. Nakaugat sa kasaysayan ang pag-iingat. Alam ng Rusya na mabilis na mawalan ng kontrol ang inflasyon. Pero ang pagpapanatili ng ganito kataas na interest rates ay maaaring magdulot ng mas malalang credit crunch. Bumabagal ang pabrika, nagkakaproblema sa pera ang supplier ng militar, at nakikita ng mga pamilya na naglalaho ang mga mortgage at car loan. Kung bumilis ang default, mapipilitang magbigay ng mas malaking bailout ang estado, bababa ang reserba, at hihina ang kanilang pagsisikap sa digmaan. Mabigat itong desisyon. Pigilan ang inflasyon ngayon o harapin ang panganib ng krisis sa bangko bukas na posibleng magpahina kay Putin. Sa likod ng mataas na interest rates ay mabilis na bumabagsak na lakas paggawa. Bumaba sa 1.2 milyon ang ipinanganak noong 2024, habang 1.8 milyon naman ang namatay. Kaya patuloy na lumiit ang populasyon dahil sa tumatandang lipunan. Idagdag pa ang digmaan na humihila sa mga kabataang lalaki sa sapilitang pagsusundal o nagtutulak sa kanila na tumakas palabas ng bansa at nagkakaroon ka ng kakulangan sa lakas paggawa na nagpapataas ng sahod at gastos sa produksyon kahit saan. Nagkukumahog ang mga pabrika sa paghahanap ng mga manggagawa. Kaya tumataas ang mga presyo at napipilitan ang sentral na bangko na panatilihin ang paghihigpit. Ibig sabihin ng demograpikong bomba ay mas kaunting manggagawa, tumataas na inflasyon na kumakain sa budget ng pamilya, at mga bangkong napipilitan sa mas delikadong pautang habang nagsusumikap ang mga kumpanya na mabuhay. Kung walang bagong lakas paggawa, hindi lalamig ang sobrang pag-init ng ekonomiya na naglalagay sa panganib ng mas malalim na paghinto na maaaring makaparalisa sa produksyon ng militar at magdulot ng malawakang pagkawala ng trabaho. Patuloy na nag-iimprenta ng pera ang sentral na bangko para takpan ang kakulangan. Kaya tumaas ang supply ng 24% noong 2022 at nasa 11% na paglago pa rin hanggang 2023 at 2024. Ang walang tigil na pag-imprenta ng pera ay pinopondohan ang kakulangan sa pondo ng digmaan kahit kulang ang mga produkto na katapat nito dahil sa mga parusa na nagbabawal sa pag-angkat ng mga produkto. Ang pagdagsa ng mga rublo ay humahabol sa kakaunting produkto, nagpapataas ng inflasyon na matindi, ang epekto sa mga pamilya at nagpapataas ng panganib sa bawat pautang para sa mga bangko. Habang tumataas ang mga presyo, mas maraming kumpanya ang hindi nakakabayad ng utang at ang buong sistema ay lalong napapalapit sa punto ng pagbagsak kung saan nagiging hindi maiiwasan ang mga bailout. Ngunit lalo lang nitong pinapalala ang sitwasyon. Panandali ang solusyon ito na pwedeng magdulot ng matagalang gulo, nagpapahina sa makinarya ng digmaan at sinusubok ang tiis ng mga karaniwang Ruso bago sumiklab ang kaguluhan. Pero kahit ngayon, kapos na ang mga bangko. May 19 na trilyong rubles lang silang liquid cash. Pero 57 trilyon ang deposito ng mga customer. Kita mo ang problema, di ba? Kapag sabay-sabay mag-withdraw ang maraming customer, pwedeng maubos agad ang liquidity at magdulot ng sakuna. Marami sa deposito ay naka-invest sa long-term loans, kaya hindi agad makuha.
Tumaas din ng halos doble ang payment delay requests noong 2024 kumpara sa nakaraang taon. Ibig sabihin, hindi magamit ng tao ang pera at walang tiyak kung kailan o mababayaran pa ito. Ang mas maliliit na regional na bangko ang unang nakakaramdam at pinakamatinding naaapektuhan ng presyur na ito. Sila ang nagsisilbi sa mga lokal na tindahan, maliliit na pabrika at mga pamilyang malayo sa Moscow. Umaasa ang mga bangkong ito sa mas malalaking institusyon tulad ng MKB para sa katatagan, kaya agad nararamdaman ng mga rehiyon ang epekto kapag natitinag ang pangunahing bangko. Dati nang humina ang mga bangkong ito dahil sa inangksyon at lumalaking gastos ng digmaan. Ngayon, ang pagpapautang ay parang paglalakad sa alambre. Sobra-sobrang pagpapautang ay nagdudulot ng panganib ng pagbagsak, habang kung kulang naman ay bumabagal ang lokal na ekonomiya. Ang pagkakalantad sa mga sektor tulad ng real estate at construction, kung saan huminto na ang paggastos, ay nagdadagdag pa ng panganib. Sa ilan sa mga rehiyong ito, nagsisimula ng kumalat ang mga chismis tungkol sa pagkabangkarote. Kapag pumasok ang takot, mabilis mawala ang tiwala na siyang mahinang bahagi. Madalang magsimula ang bank run sa totoong dahilan. Karaniwan, dahil nakakahawa ang takot. Kapag naniwala ang tao na nanganganib ang kanilang pinaghirapang pera, pwedeng lumala ang problema sa liquidity at maging krisis agad. Alam ito ng Kremlin at pilit nila itong pinipigilan. Habang nagpapakita ng kontrol, nagbabala ang sentro para sa makroekonomikong pagsusuri at panandali ang pagtataya na nagsimula na ang krisis sa pagbabangko kahit halos nakatago ito. Ngayon, nire-restructure ng mga bangko ang mga bad loan para hindi matawag na pagkalugi, habang pinananatili ng estado ang magandang itsura. Noong 2025, nakatanggap ang mga state-owned bank ng 1.02 trilyong rubles mula sa Pambansang Pondo ng Kapakanan bilang emergency capital. Ipinapakita nito kung gaano kalala ang sitwasyon. Ang Pambansang Pondo ng Kayamanan, na may higit 100 at 13 bilyong dolyar na liquid assets bago ang digmaan, ay bumagsak sa halos 55 bilyon pagsapit ng unang bahagi ng 2026. Dahil sa gastos ng digmaan na kumakain ng bilyon-bilyon kada buwan at mababang presyo ng langis, nagbabala ang mga analyst na nanganganib maubos ang pondong ito sa loob ng 1 taon o higit pa, na mag-iiwan ng kaunting panangga para sa mga karagdagang bailout o bigla ang pangyayari. Bumaba ng 300 bilyong ruble ang kita ng mga bangko kumpara noong nakaraang taon dahil sa tumataas na problema sa pautang. Nagbabala na ngayon ang ilang analyst na kung magpapatuloy ang mga trend na ito nang hindi naagapan, maaaring humarap ang sistema sa tuluyang pagbagsak pagsapit pa lang ng ikalawang kalahati ng 2026. Nagbabala ang Bloomberg na 3 malalaking bangko, kabilang ang Sberbank, VTB at Gazprom Bank, ay maaaring mangailangan ng bagong kapital sa susunod na taon at nasa watch list bilang pangunahing bahagi ng sistema. Ang Sberbank ay nahihirapan dahil sa malalaking paglabas ng pondo, na palatandaan ng lumalalang problema. Kung bumagsak ang mga ito, kakailanganin ng bailout mula sa estado. Pero dahil lumiliis na ang mga reserba, ibig sabihin nito ay mas maraming pag-imprenta ng pera o pagbabawas sa ibang bahagi. Malaki ang epekto nito. Ang mabagal na pagpapautang ay ginugutom ang mga negosyo. Bumabagal ang produksyon sa militar at nahaharap ang mga pamilya sa frozen na account o nawalang ipon. Maaaring magdulot ito ng domino effect na sumira sa katahimikan ng publiko at hamunin ang kapangyarihan ni Putin. Hindi lang sa boardroom ng bangko ang epekto nito. Kung lilimitahan ang pautang para protektahan ang mga bangko, mauubusan ng puhunan ang mga kumpanya. Magpapabagal ito sa pabrika. Hihina ang produksyon ng militar at kokonti ang supply line. Direktang humihina ang pagsisikap sa digmaan dahil dito. Sa bansa, haharapin ng mga pamilya ang maraming problema dulot ng tumitinding presyur sa ekonomiya na maaring magdulot ng kaguluhan. Hindi na lang ito basta koleksyon ng mga nakababahalang estadistika. Ang pagkalugi ng MKB ang unang senyales ng bitak sa dating matatag na sistemang pinansyal ng Moscow, na noon ay hindi tinatablan ng mga parusa. Lalong tumitindi ang hirap sa bawat lumilipas na buwan at maaaring maubos na rin ang mga dating paraan ng pag-aayos ng mga problema. Habang natitinag ang sistemang pinansyal ng Russia, hindi na maaaring maging mas mataas pa ang mga nakataya. Sa isang banda, kailangan ng gobyerno na kumilos agad para patatagin ang sektor ng pagbabangko bago ito tuluyang bumagsak. Sa kabilang banda, ang pagkakamali o palatandaan ng kahinaan ay pwedeng magpababa ng tiwala ng publiko at yanigin ang awtoridad, na maaring magdulot ng kaguluhan sa hirap na lipunan. Dahil sa banta, naghahanda na ang mga opisyal ng mga hakbang para maibalik ang tiwala. Pwedeng opsyon ang pampublikong pagtiyak, interest rate adjustment, o direktang kontrol sa mga problemadong bangko. Lahat ng opsyon ay may mabigat na epekto. Halimbawa,
Ang nasyonalisasyon ay pwedeng magbigay ng agarang kontrol at panatilihin ang mahahalagang serbisyo. Gayunpaman, nagpapahiwatig ito na pumapalya ang mga pribadong bangko at nagmamadali ang estado na rumesponde. Maaaring magdulot ito ng takot sa mamumuhunan, paglabas ng kapital, at higit pang isolasyon ng Russia sa pandaigdigang pamilihan. Kasabay nito, gagamitin ng Kremlin ang kontroladong media para hubugin ang naratibo. Itatampok ng mga headline ang katatagan, pagkakaisa, at pansamantalang kaguluhan, at igigiit na kayang pamahalaan ang krisis at matibay ang mga sistema. May limitasyon lang ang maaabot ng mensahe natin. Ang mga sambahayan na humaharap sa tumataas na gastusin, lumiit na ipon, at ang realidad ng pinansyal na paghihirap ay mapapansin ang agwat sa pagitan ng sinasabi sa kanila at ng kanilang nararanasan. Kung mararamdaman ng mga mamamayan na sila ay niloloko o nakakaramdam ng kakulangan sa kakayahan, maaaring mabilis na sumiklab ang pagkadismaya tungo sa mga protesta. Nanganganib dito hindi lang ang katatagang pang-ekonomiya, kundi pati na rin ang kaayusang pampolitika. Lalong pinapalala ng walang humpay na paggastos sa militar ang sitwasyon. Noong 2025, naglaan ang Rusya ng mahigit 10.8 trilyong rubles para sa depensa. Halos 30% ng buong pambansang budget. Mas malaki iyan kaysa pinagsamang gastos sa kalusugan at edukasyon na mas mababa sa 6 na trilyong rubles. Buwan-buwan, bilyon-bilyon ang ginagastos sa digmaan. Gasolina, armas, lohistika, sweldo, at walang katapusang gastusin sa digmaan. Simple lang ang ibig sabihin nito sa loob ng bansa. Mas kaunting pondo para patatagin ang mga bangko, mas kaunting yaman para tulungan ang mga pamilya, at mas kaunting reserba para manatiling buhay ang ekonomiya. Nahihirapan ang mga ospital dahil sa luma nilang kagamitan. Kulang ang mga guro sa mga paaralan, at naaantala o napapabayaan ang mga proyektong pang-imprastruktura. Ramdam ng masa ang hirap kapag di tumataas ang pensyon, humahaba ang pila sa ospital, at nagsisiksikan ang mga estudyante. Delikado na ang balanse nito. Sa isang banda, kailangang panatilihin ng Kremlin ang pagpapatakbo ng makinarya ng digmaan. Sa kabila naman, kailangan nitong pigilan ang pagbagsak ng sistemang pinansyal dahil sa mga hindi nababayarang utang at lumiliit na kita. Nasa gitna nito ang araw-araw na realidad ng mga karaniwang Ruso na umaasang gagana pa rin ang pangunahing serbisyo. Hindi lang ito tungkol sa accounting, kundi pagsubok ng tibay. Kung paano tatahakin ng Kremlin ang maselang sitwasyong ito, ay magpapasya ng higit pa sa mga resulta kada 3 buwan. Ito ang tutukoy sa direksyon ng ekonomiya ng Russia sa mga susunod na taon at magpapasya kung kakayanin ng lipunan at estado ang presyur ng sitwasyon. Sa madaling sabi, ang tibay ng sistemang pinansyal ng Russia ay kaakibat na ng tibay ng estado. Habang lumalala ang krisis sa mga bangko, ramdam na ng mga tao ang epekto nito sa araw-araw. Hindi lang basta mga institusyon ang mga bangko. Saklaw nila ang lahat ng aspeto ng buhay, mula sa bayarin, pamimili ng pagkain, hanggang pag-iipon para sa kinabukasan. Kapag humina ang mga institusyong ito, agad ramdam ang epekto. Mabilis kumalat ang tensyon mula boardroom hanggang komunidad. Ramdam na ng karaniwang Ruso ang epekto. Iba na ang mga patakaran pagpasok mo sa bangko ngayon. Ang withdrawal ng foreign currency ay hanggang 10,000 dolyar lang bawat tao. Sobra pa rito, automatikong i-convert sa rublo, kahit magtiwala ka man o hindi. Para sa mga pamilyang nag-ipon ng dolyar o euro, nawala ang kanilang pagpipilian dahil ang ipon ay pinilit gawing pera na halos kalahati na ang halaga simula nang ipataw ang mga sanksyon. Walang limitasyon sa pag-withdraw ng rublo ngayon. Pero may panlilin lang. Pwede kang maglabas ng pera. Pero ang tanong ay kung ano ang mabibili nito. Kinain ng implasyon ang sahod. Nawala ang imported na produkto. At mas masama ang black market na palitan kaysa opisyal na datos. Ipinipilit ng gobyerno na matatag ang sistema. Pero bawat bagong paghihigpit ay nagsasabi ng kabaligtaran. Mabigat ang sitwasyon at humihigpit ang kontrol. Ang problemang nagsimula sa financial statement ay ramdam na sa araw-araw. Hindi na lang ito sa boardroom, kundi pati sa bangko at bulsa ng mga tao. Ang krisis sa pagbabangko ng Rusya ay hindi napaparating pa. Nandito na ito at binabago na ang araw-araw na realidad. At para sa marami, nagsisimula ang realidad na iyon sa isang pangunahing tanong. Makukuha pa ba nila ang kanilang pera? Habang kumakalat ang mga chismis tungkol sa katatagan ng mga bangko, nagsimula nang humaba ang pila sa labas ng mga ATM at sangay. Nagtatanong ang mga tao kung andyan pa bukas ang perang idineposito nila kahapon. Takot ang nagtutulak sa kanila mag-withdraw, kaya nalalapit ang mga bangko sa pagkabangkarote. Sunod-sunod na lumalala ang mga problema mula sa simpleng pag-aalala. Nagiging krisis na likha ng takot. Lalo pang lumalala.
dahil sa sunod-sunod na pagsasara ng mga sangay sa bansa. Noong 2025 lamang, humigit kumulang 1,700 sangay ng bangko ang nagsara. Ito ay higit 3 beses na mas marami kumpara sa bilang noong nakaraang taon. Ang Sberbank ay nagsara ng higit 700 sangay. Milyon-milyong tao, lalo na sa maliliit na bayan at mga rural na lugar, ay biglang nawalan ng maraming pagpipilian. Bagamat may ginhawa ang online banking, marami pa rin ang pumupunta sa mga sangay para sa pagpapalit ng card, pag-aasikaso ng pera, o paglutas ng panlilinlang. Kung may aberya sa digital na sistema o mawalan ng internet dahil sa parusa, nagiging hadlang ang mga saradong pinto. Ang araw-araw na pagbabangko ay nagiging mas mahirap para sa karaniwang tao at apektado ang mga komunidad. Hindi lang access ang problema. Kasabay nito, bumagal ang paglago ng GDP ng Rusya sa 1% mula 4.3% noong nakaraang taon. Tinataya ng IMF na 0.8% lang ang paglago ng Rusya sa 2026, kaya napupunta ito sa pinakailalim ng mga pangunahing ekonomiya. Maging ang Ukraine na may digmaan ay inaasahang mas mabilis ang pag-unlad. Dahil sa bumabagal na ekonomiya, mas mahirap umutang ang mga pamilya at negosyo. Unti-unting nababawasan ang pagpipilian ng mga pamilyang gustong bumili ng kotse o bahay dahil sa pagtaas ng interest rate at paghigpit ng mga bangko sa pautang. Pati mga kwalipikadong pamilya at negosyo ay nahaharap sa mas mataas na gastos. Kaya mas mahirap magkabahay o magpalago ng negosyo. Ang dating normal na hakbang sa pananalapi ay halos imposible na ngayon. Maging mga negosyo ay nahihirapan at bumababa ang kumpiyansa. Ayon sa survey, 4% lang ng kumpanya ang positibo sa ekonomiya. Halos 1 sa 3 ang nagulat ng bumabang demand at 1 sa 4 ang nagsabing hindi nakakabayad ng utang ang kanilang kliyente. 2 sa bawat 3 kumpanya ang nahihirapan dahil tumataas ang gastos sa supply. Lalo pang bumigat ang sitwasyon dahil sa bagong buwis kabilang ang pagtaas ng VAT sa 22%. Sa kabuuan, 71% ng mga kumpanya ang nagsasabing masyadong mahina ang demand. Sa katunayan, ito na ang pinakamalalang resulta sa mahigit 25 taon. Labis na naapektuhan ang mga maliliit at katamtamang negosyo sa Rusya dahil sa paghihigpit ng bangko sa pautang. Kaya marami ang hindi makakuha ng pondong kailangan para magpatuloy o magpalawak ng operasyon. Dahil dito, nagtatanggal sila ng empleyado, nagsasara, at bumabagal ang lokal na ekonomiya. Apektado pati manggagawa at mamimili. Dahil dito, dumarami ang walang trabaho at bumababa ang paggastos. Lalo pang lumalala ang inflasyon at tumataas ang presyo ng pagkain at mga bilihin. Napipilitang magtipid pa ang mga pamilya sa maliit nilang budget na may mabigat ding emosyonal na epekto. Sa maraming komunidad, laganap ang kaba at pag-aalinlangan. Diyos ko, ang aking shaving foam ay nagkakahalaga na ng 520 rubles. Nakakatakot. Ilang buwan lang ang nakalipas. Nabili ko ito ng 250 rubles. Sa tingin mo ba bababa ang presyo sa susunod na taon? Hindi. Bumaba na ba sila kahit kailan? Ang susunod na taon ay taon ng default. Ang bell pepper ay nagkakahalaga ng 570 rubles bawat kilo. Ang orange na bell pepper ay nagkakahalaga ng 700 rubles bawat kilo. Hindi lang ito problemang pang-ekonomiya, kundi panlipunan na rin. Dahil sa lumalalang sitwasyon, nagtatanong na ang mga tao kung kaya ng gobyerno pamahalaan ang ekonomiya. Maaaring humantong ang pagkadismaya sa protesta, hayagang batikos sa pamunuan, o mas malawak na kaguluhan. Sa gitna ng lahat nito, si Vladimir Putin. Mahigit 20 taon niyang pinanatili ang imahe ng kontrol at katatagan, pero tinamaan ng krisis sa bangko, ang mismong sentro ng kwentong iyon. Kapag nag-alinlangan ang mga karaniwang Ruso sa kinabukasan nila, malalagay sa alanganin ang lehitimidad ng pangako ni Putin na katatagan. Ang kakayahan ng Kremlin na pigilan ang krisis ay magtatakda ng resultang pinansyal at huhubog sa tiwala ng publiko kay Putin at sa tibay ng Estado. Sa sistemang dikit sa pinuno, mabilis nagiging politikal ang mga problemang pang-ekonomiya. Kapag nabawasan ang tiwala, maaaring lumaganap ang epekto nito lampas sa pananalapi. Ang krisis sa pagbabangko sa Rusya ay hindi lang panloob na issue. Ang pagyanig nito ay ramdam sa buong mundo. At malaki ang epekto sa ekonomiya, pamilihan, at alyansang pampolitika na hindi kayang baliwalain. Ngayon, nagmamasid ang malalaking manlalaro at inaalam ang epekto ng kaguluhan sa kanilang interes. Naghahanda silang kumilos at malamang ang mga bansang kanluranin ang unang tutugon. Nagpatupad na ng parusa ang mga bansang ito laban sa Rusya at susuriin nila kung paano maapektuhan ng krisis, pinansyal,
ang kakayahan ng Moscow na pondohan ang digmaan sa Ukraine. Maaaring pilitin ng humihinang sektor ng bangko ang Kremlin na bawasan ang gastos sa militar o ipagpaliban ang mga operasyon at maghanap ng bagong paraan ng pagpopondo sa labanan. Bawat desisyon ay may kaakibat na mga kahihinatnan. Maaaring baguhin ng paglilipat ng yaman ang digmaan at balanse ng kapangyarihan sa silangang Europa. Alerto rin ang mga mamumuhunan sa buong mundo. Umaasa ang pandaigdigang merkado sa katatagan, ngunit nagdudulot ng kawalang katiyakan ang kaguluhan sa Rusya. Naaapektuhan nito ang presyo ng stock at kalakal, lalo na sa pamilihan ng langis, dahil isa ang Rusya sa pinakamalaking tagagawa ng enerhiya. Ang pagkaantala sa export o pagpopondo ng mga proyektong pang-enerhiya ay maaring magpataas ng presyo. Kabado rin ang mga ngalakal ng pera. Binabantayan nila ang ruble para sa anumang pagbabago na maaaring makaapekto sa mga umuusbong na merkado na kasalukuyang nahihirapan na. Ang mga kalapit bansa ay naghahanda na rin sa posibleng epekto. Ang mga bansang malapit ang ugnayan sa Rusya, kabilang ang Kazakhstan, Armenia at Belarus, ay maaring makaranas ng pagkaantala sa kanilang supply chain dahil nahihirapan ang mga kumpanyang Ruso na manatiling bukas. Maaaring pabilisin ng mga ekonomiyang umaasa sa enerhiya sa Europa ang kanilang mga plano na lumayo sa pagdepende sa langis at gas mula sa Russia. Para sa mga bansang katabi ng Russia, hindi lang ito suliraning pang-ekonomiya, kundi nagdudulot din ng tanong sa katatagang pampolitika, seguridad ng rehiyon, at impluwensya ng Kremlin sa labas ng kanilang hangganan. Tinitimbang ng China at mga di-kanluraning kaalyado ang opsyon nila. Inilalagay ng Beijing ang sarili bilang tagapagligtas ng Russia. Pinalalawak nito ang kalakalan at pinansyal na daan sa labas ng kanluran. Ngunit haharap sa pagsubok ng malawakang krisis sa pagbabangko ang ugnayan. Dapat magpasya ang China kung anong panganib ang kayang akuin, lalo na kung maaapektuhan ng default ng Rusya ang mga proyekto o pamumuhunan sa Belt and Road. Ang ibang kasosyo sa Asia, Africa at Latin America na umaasa sa armas o enerhiya ng Russia ay maaaring mapilitang pag-isipan muli ang kanilang pagkakalantad. Unti-unti nang lumalabas at mabilis kumakalat ang mga epekto, parang bitak sa pandaigdigang sistema. Ang mga bangko sa Europa na may malaking exposure sa assets ng Russia ay nanganganib ngayon ng malalaking pagkalugi. Ang ganitong uri ng kawalang katiyakan ay nagpapakaba sa mga kompanya ng seguro, kaya tumataas ang mga premium sa pakikipagkalakalan sa Russia. Kapag tumaas ang presyo ng seguro, tataas din ang gastos ng padala at mabilis itong mararamdaman ng buong sistema at sunod itong mararamdaman ng mga kumpanya ng pagpapadala. Mas mataas na gastos at panganib ang dahilan, kaya binabago nila ang ruta ng supply chain para hanapin ang mas ligtas at murang daan. Ngunit hindi lang kargamento at pantalan ang apektado nito. Nagsisimula na ring maramdaman ng mga pamilihan ng agrikultura ang bigat ng sitwasyon. Ang Rusya ay isa sa pinakamalaking tagaluwas ng trigo at pataba sa mundo. Kaya kahit bahagyang abala, ay pwedeng magtaas ng presyo ng pagkain. Hindi lang nananatili sa bangko ang mga nagsisimula sa mga balance sheet. Makikita ito sa gastos sa kalakalan, ruta ng pagpapadala, at presyo ng tinapay sa tindahan. Agad na ramdam ang epekto, lagpas sa pananalapi at apektado pati araw-araw na buhay sa mundo. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbagsak ng mga bangko sa Rusya ay ang sanksyon ng kanluran. Simula ng sigalot sa Ukraine, naging malakas ang epekto ng mga parusa sa ekonomiya ng bansa, na layong ihiwalay ang Moscow sa pandaigdigang pinansyal na sistema. Sa paggawa nito, naglagay sila ng matinding presyon sa lokal na sektor ng pagbabangko. Sa madaling salita, pinabilis nila ang mga puwersang nagtutulak dito ngayon patungo sa krisis. Para maintindihan ang pagyanig ng sistema, suriin kung paano pinahina ng parusa ang pinansyal na pundasyon ng Rusya. Alam ko na si Pangulong Trump ang nagparusa sa Rosneft at Lukoil na siyang pangunahing tagumpay ng mga parusa at nilampasan ang lahat ng iba pa, at nagdala sa mga Ruso sa negotiation na dinaluhan ko noong huli. Natamaan ng kanluran ang pangunahing sektor ng ekonomiya ng Rusya, enerhiya, pananalapi, at depensa. Ang mga pangunahing bangko ay tinanggal mula sa mga international na sistema ng pagbabayad tulad ng SWIFT. Dahil dito, halos agad nawala ang kakayahan nilang magpadala ng pera sa ibang bansa at natigil ang pagpasok ng dayuhang kapital sa isang iglap. Dahil dito, napilitan ang mga bangko na umasa sa lokal na merkado na nahihirapan din
Patuloy na hamon ang pamamahala ng likwididad. Ngayon, lantad at mas madaling tamaan ng mga biglaang pagbabago ang mga bangko. Mga bagay na mas madali sanang malampasan kung mas konektado ang sistema. Nagdulot din ang mga parusa ng pag-alis ng mga mahuhusay na profesional. Umalis ng bansa ang mga banker, analyst, at IT specialist para maghanap ng mas magandang oportunidad. Kaya nababawasan ang eksperto sa sektor. Napahina nito ang kakayahan ng sektor na mag-innovate o umangkop sa mabilis na pagbabago ng mga kalagayan. Lalong tumitindi ang panganib dahil sa pagkawala ng mga talento. Kaunti na lang ang kayang mamuno sa mga bangko dahil sa magulong sitwasyon. Ang mga parusa ay nakaapekto sa ekonomiya. Kaya nag-aalangan ang mga negosyo na mamuhunan o magpalawak. Maaaring ipataw ang bagong paghihigpit anumang oras, nagdudulot ng kawalang katiyakan at pag-stagnate. Nalalapit sa pagkabangkarote ang mga kumpanya at kumakalat ang epekto sa ekonomiya. Lumalala ang problema sa negosyo at bumababa ang kumpiyansa ng mamimili. Nahihirapan ang maliliit at katamtamang negosyo sa lumalaking presyon. Ipinapakita ng mga parusa ang kaugnayan ng international na presyon at panloob na katatagan. Layunin nitong pahinain ang militar ng Rusya sa pagsakal sa pinansyal na lifeline. Ngunit niyanig din nito ang mismong ekonomiya. Ngayon, nahaharap ang Kremlin sa mapanganib na balanse. Dapat nitong labanan ang panlabas na presyon at pigilan ang panloob na pagbagsak. Kung paano nito haharapin ang panahong ito, ang magtatakda hindi lang ng tibay ng sistema ng pagbabangko, kundi pati na rin ng pangmatagalang katatagan ng Estadong Ruso. Habang lumalala ang krisis sa pagbabangko, ang Kremlin ay nahaharap sa isang mahalagang sandali. Kailangan nitong magpasya kung paano tutugon sa isang sistemang nahihirapan at sa mamamayang unti-unting nababahala. Ang isang landas ay patungo sa reforma, habang ang iba naman ay umaasa sa puwersa. Ang pagpiling ito ay hindi lang magtatakda kung paano haharapin ang krisis, kundi uhubog din sa direksyong pang-ekonomiya ng Rusya at sa kinabukasan ng politika nito. Ang pagsunod sa reforma ay magbibigay ng posibleng daan tungo sa pagbangon. Maaaring dagdagan ng pamahalaan ang pagiging bukas at muling buuin ang tiwala sa mga institusyong pinansyal. Maaari rin itong suportahan ang maliliit na negosyo na naapektuhan ng paghihigpit sa pautang. Maaari rin itong gumawa ng mga hakbang upang hikayatin ang muling pagpasok ng dayuhang pamumuhunan sa ekonomiya. Sa kabuuan, ang mga hakbang na ito ay maaring magpatibay sa sektor ng pagbabangko at magpatatag ng tiwala ng publiko. May kapalit ang reforma. Kailangan ang pag-amin sa dating pagkukulang at pagluluwag ng kontrol ng Estado sa ilang bahagi ng ekonomiya. Bihira ang ganitong pagiging bukas sa likas na ugali ng kasalukuyang pamunuan ng Rusya. Sa kasaysayan, mas pamilyar ang mga alternatibo. Kapag tumitindi ang presyon, lalong humihigpit ang kontrol ng Estado. Pwedeng hadlangan ng autoridad ang pagtutol, higpitan ang impormasyon, at ilarawan ang krisis sa bangko bilang gawa ng mga banyagang puwersa. Maaaring pansamantalang mapigil ng Kremlin ang galit ng publiko sa pamamagitan ng nasyonalismo. Pero may malaking panganib ang estratehiyang ito. Pansamantalang mapapatahimik ng panunupil ang merkado, pero pinapalala nito ang hinanakit ng publiko at hinahadlangan ang pangmatagalang pag-unlad ng ekonomiya. Nagawa na ng Rusya ang ganitong galawan noon. Noong 1900 at 98, umabot sa 84% ang implasyon at bumagsak ang ruble, na nagdulot ng matinding pag-reset. Noong 2008, naglabas ng $200 bilyong para patatagin ang sitwasyon. At noong 2017, 2018, nag-imprenta ng trilyon-trilyong pera para sagipin ang mga lumiit na bangko. Malamang muling magba-bailout si Putin para iwasan ang pagbagsak. Pero lalong lumalala ang implasyon at umuubos sa ipon at nagpapataas ng gastusin na sumasakit sa karaniwang pamilya. Dahil mas mahigpit ang parusa, mas delikado ang mga lumang solusyon at humihina ang puwersa sa digmaan at naguudyok ng kaguluhan sa mga tao. Mas mahirap kontrolin ang tensyon dahil araw-araw ramdam ng mga Ruso ang krisis. Ang hirap ng buhay at lumalalang kawalang katiyakan sa pera ay nagpapalakas ng panawagan ng pananagutan. Kung panunupil ang tugon, maaaring lumala ang kaguluhan na iniiwasan ng gobyerno. Ang pagkadismaya sa ekonomiya ay maaaring humantong sa paghamon sa lehitimidad ng rehimen. Ang tunggalian ng kontrol at pananagutan, ang sentro ng kinabukasan ng ekonomiya ng Rusya. Ang mga desisyong gagawin bilang tugon sa krisis sa pagbabangko ay magkakaroon ng malawakang epekto. Maaapektuhan nito hindi lamang ang katatagan ng pananalapi, kundi pati na rin ang relasyon ng Rusya sa mga mamamayan nito at sa ibang bansa. Sa pagtanaw sa hinaharap, ang mismong sistema ng pagbabangko ay nasa isang sangandaan. Ang kasalukuyang krisis ay hindi lamang pansamantalang dagok. Ito ay isang mahalagang punto na maaaring magbago sa kalakaran ng pananalapi sa mga darating na taon. Kung magpapatuloy ang paglala ng kalagayan, malamang na magkaroon ng sunod-sunod na pagbabago. Maaaring magsara ang maliliit na bangko o kaya'y mapabilang sa mas malalaking institusyon.
na magre-resulta sa mas pinagsama-samang sistema. Maaaring magdulot ito ng panandaliang katatagan, ngunit may kapalit ito. Ang kakulangan sa kompetisyon ay kadalasang nagre-resulta sa mas mataas na gastos para sa mga mamimili at mas kaunting pagpipilian para sa mga negosyo. Kasabay nito, maaaring kumilos ang Estado upang i-nationalize ang karagdagang mga bangko, lalo na yaong itinuturing na masyadong malaki para bumagsak sa paglalagay ng mga pangunahing institusyon sa direktang kontrol. Maaaring subukan ng Kremlin na magpatupad ng kaayusan sa magulong sistema. Gayunpaman, ang ganitong paraan ay may panganib na magtaboy ng pribadong kapital at makapagpahina ng inobasyon. Malamang na hindi maglalagak ng puhunan ang mga mamumuhunan sa isang sektor, kung saan mas nangingibabaw ang mga prioridad ng politika kaysa sa luhika ng merkado. Isa pang pagbabago ay maaaring lumitaw dahil sa pangangailangan at hindi dahil sa plano. Dahil halos naputol na ang ugnayan ng mga kanluraning institusyong pinansyal sanhi ng mga sanksyon, maaaring pabilisin ng Rusya ang pagbuo ng alternatibong sistema ng pagbabayad at pananalapi. Sa ilang mga rehiyon, maaari pa nga nitong hikayatin ang paggamit ng mga cryptocurrency o mga informal na sistema ng palitan. Bagamat maaaring mapanatili ng mga paraang ito ang daloy ng mga transaksyon, nagdadala rin ito ng mga bagong problema. Ang mahinang regulasyon at tiwala ng publiko ay posibleng magdulot ng hindi matatag at sistemang madaling maabuso. Sa huli, ang mga desisyong gagawin sa mga susunod na buwan ang magtatakda ng direksyon ng pagbabangko ng Rusya at ekonomiya at magpapatuloy ang epekto nito sa mga susunod na taon. Ang buong mundo ay magmamasid ng mabuti dahil ang mga resulta ng krisis na ito ay maaaring magkaroon ng malawakang epekto. Maaapektuhan nito hindi lamang ang Rusya, kundi pati na rin ang mga pandaigdigang merkado at dinamika ng geopolitika. Sa bandang huli, ang krisis sa pagbabangko na ito ay nagsisilbing matinding paalala ng pagkakaugnay-ugnay ng ekonomiya. Ipinapakita nito ang malaking epekto ng katatagan ng pananalapi sa lipunan. Mahalaga ang balanse ng reforma at panunupil habang nilalampasan ng Rusya ang magulong panahon. Ito ang huhubog sa kinabukasan ng bansa